handa naman palang magpakulong si Marco Beta. Ano bang inaangal pa ng Iglesia ni Cristo? Ayon na po mismo. Nakahanda po ako magpakulong. Kung kinakailangan ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamayang Pilipino. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ayan na. Payag naman pala itong si Marcoleta na magpakulong. 'Di ba? Kung kinakailangan daw, ano pa inaangal ng mga Iglesia ni Cristo at ng mga DDS? Kung yung mismong umamin sa krimen na kanyang ginawa ay payag na magpakulong, sino kayo para pigilan ang pagpapakulong na yan? Payag naman pala si Marcoleta na makasuhan kasi kapag ikay pumayag ka na magpakulong, ibig sabihin payag ka din na makasuhan, 'di ba? Wala naman palang problema kay Marcoleta. Ano yung 2 araw pa na panggugulo ninyo doon sa EDSA? Alam niyo sa totoo lang parang pinahiya ni Marcoleta etong mga nagrarally. Dahil etong mga nagrarally na ito ay ayaw siyang ipakulong, ayaw siyang mapakasuhan. Tapos si Marcoleta payag palang magpakulong. Di bali wala yung 2 araw na pinaglalaban nyo. Yan na nga ba yung sinasabi natin. Na eto pong mga ganitong politiko, lahat talaga ng pagpapalusot, lahat talaga ng pwede nilang mapalusutan na mga kaso, mga asunto o kung ano man na problema na kanilang kinakaharap, talagang kanila pong lulusutan para lamang sa kanilang pansariling interes at magmukha pang bayani sa harapan po ng kanilang mga tagasunod. Bakit hindi sinasabi ni Marcoleta dito na siya'y umamin? Hindi niya na inulit-ulit. Hindi niya na sinabi ulit na siya po ay nakatanggap ng limpak-limpak milyong-milyong pera mula po sa mga private donors. Hindi niya sinasabi. Di ba? Kasi nga, doon siya napahamak sa pag-aamin niya. Bakit hindi niya sinasabi dito sa kanyang mga tagasunod na siya po ay nakatanggap ng pera at siya po ay ginamit niya ito sa pangangampanya. Nakalimutan niya siguro yata ni Marcoleta na siya po ay isang kongresista noong tinanggap niya yung 75 million. Yun. Siguro naisip ni Marcoleta, hindi pa naman ako senador noon nung tinanggap ko yung pera. Saka wala pang eleksyon. Dito na tayo ngayon papasok sa issue naman na pati si PBBM dinadamay po dito sa pagtanggap daw po ng pera patungkol po dito sa sa donasyon noong panahon ng eleksyon. Malaking-malaki po pagkakaiba dito kay PBBM at dito po kay Marcoleta. Kasi unang-una po
Ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, nung pong siya'y kumandidatong presidente, baka nakakalimutan to ng mga DDS, si PBBM po ay private citizen. Hindi po siya kailanman naging trabahador, tauhan ng gobyerno simula 2016 hanggang 2022. Huwag po nating kakalimutan 'yan. Kasi nga po ito po nga yan po yung yan po yung sinasabi nitong ating mga kababayang DDS. Meron po silang inilabas na argumento at pinagkukumpara po nila etong si Marcoleta at si PBBM sa pagtanggap daw po ng donation noong pong nakaraang eleksyon. Si PBBM daw po tumanggap ng donasyon noong 2022 election. Si Marcoleta tumanggap noong 2025 election. Si PBBM daw ay nasa 624 ang campaign contributions na nakuha. Bakit daw hindi kinakasuhan ng plunder? Samantalang eto daw si Marcoleta, 75 million lang, plunder na. Naku po, napakalaki po talaga ng pagkakaiba. Unang-una, ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, nung pong siya'y kumandidato na presidente, noong pong 2022, siya po ay hindi public servant. Nung tumanggap po si PBBM ng campaign contributions para sa kanyang presidential campaign noong 2022, isa siyang private citizen at hindi nakaupong opisyal ng gobyerno. Ayon po sa kanyang sotse na isinumiti po sa COMELEC, nakatanggap siya ng humigit kumulang 624.7 million na campaign contributions mula po sa mga donor at gumastos po ng mahigit 623 million para sa kanyang kampanya. Ang mga halagang ito ay malinaw na naideklara sa kanyang sotse. Dahil campaign funds po ang mga ito at hindi personal na ari-arian, ang pag-uulat nito ay sakop ng election laws at SOSE requirements. Hindi ng personal asset declaration ng isang pribadong mamamayan. Ang campaign funds ay para sa kampanya at hindi automatikong tinuturing na personal na yaman. Ngayon, ito naman, dito kay Marcoleta noong 2025. Si Marcoleta ay nakaupong kongresista nang matanggap niya ang 75 million noong January 2025. Ang depensa niyang hindi pa siya kandidato noong panahong iyon ay nagbukas ng isang mahalagang tanong. Kung hindi pa siya kandidato, paano magiging campaign donation ang pera? Sa lohika po na iyan, ang usapin ay hindi na campaign contribution, kundi pagtanggap ng malaking halaga ng pera habang siya ay isang nakaupong opisyal ng gobyerno bilang kongresista. Kaya maraming nagtatanong po, kung campaign donation yun, nasaan ang SOSE? Kung hindi naman campaign donation, ano ang legal ano ang legal na basehan ng pagtanggap nito? At higit sa lahat po, hindi nakatulong na may mga pahayag siyang ginawa mismo sa media tungkol sa naturang pera. Minsan talaga hindi kalaban ang mga kritiko, ang kalaban ay ang sariling mga salita. Kaya nga po itong si Marcoleta, wala po tayong kasalanan dito. Wala pong kasalanan ng kahit sinong Pilipino, kahit sinong tao sa kinakaharap pong problema ni Marcoleta. Wala po. Sarili niya ang kalaban niya. Sarili niya ang inilaglag niya. Kung hindi siya nagdadakdak, nagdadaldal, di sana wala siyang problema ang kinakaharap ngayon. At yan po dapat ang kinokontra ni Marcoleta, yung sarili niya. Yung sarili niya ang problema eh. Wala pong problema sa atin, walang problema sa sa ating pangulo, walang problema sa mga taga-COMELEC, walang problema sa mga taga-ombudsman. They are doing their jobs. Si Marcoleta po
ang umamin sa harapan ng media, pinagmalaki niya na nagbigay sa kanya ang kanyang mga kaibigan. At ito ang nakalimutan ni Marcoleta. Kongresista siya noon. Bawal siyang tumanggap bilang isang public servant ng pera mula po sa mga private citizen. Oo, hindi siya kandidato pa noon nung Enero. Oo, hindi pa siya kumbaga hindi pa nangangampanya noong Enero. Hindi pa siya senador. Totoo 'yun. Pero siya po ay kongresista. Yan ang hindi niya sinasabi. Na siya ay kongresista, tumanggap ng pera, bawal yan noong panahon na siya po ay kongresista. Bawal pong tumanggap ang public servant ng pera mula sa mga private citizen. Nako, swak sa banga talaga dito si Marcoleta. At isa pa po, kahit ano pang rally ang gawin ng mga INC, ano pang rally ang gawin ng mga DDS, never pong iaatras ang asunto sa kanya. At talagang napabilis po ni Marcoleta ang pagkakakuha ng hustisya ng taong bayan sa kanyang ginawa dahil nga po nang galing ito sa kanyang sariling bibig.